Taong 2014. Sa isang liblib at hindi pa naaabot na sibilisasyon, sa kasulok-sulukan ng Sierra Madre. Agaran at agresibo ang pagsulong ng modernisasyon sa modernong panahon. Si Ade, isang tipikal na dalaga, ay mahilig makipagsapalaran sa mga liblib at tagong lugar sa Pilipinas. Sa masusing pagsisiyasat ni Ade, ay kanyang napag-alaman na mayroong lugar sa dakong Sierra Madre na hindi pa dokumentado. Pahirapan ang pagpunta sa nasabing lugar dahil sa lokasyon nito. May katutubong tribo ang umuukupa sa nasabing lugar. Ang tanging impormasyon lang na nahalungkat ni Ade na namataan sila sa isang aerial survey na isinagawa ng isang pribadong organisasyon. Matagal nang hinihintay ni Ade na magkaroon ng malaking break para mabigyan ng pagkilala sa kanyang ginagawa. Sigurado na maging daan iyon kapag nagtagumpay siyang maidokumento ang naturang tribo. Si Ade ay isang manunulat na binabayaran ng isang pribadong kumpanya para maniliksik sa nakatagong yaman, tradisyon at kultura. Trabaho niya ang galugadin ang kasulok-sulukang bahagi ng Pilipinas para makakalap ng makabagong kaalaman. Taon ang inilathala iyon ng kumpanya, kaya naging malaking hamon sa kanya ang gawing kakaiba ang bawat edisyon. Ang nobyo ni Ade na tawagin na lamang natin sa pangalang Natoy ay katulad niya na mahilig umakyat sa matatarik na bundok. Halos lahat ng mga kilalang bundok sa Pilipinas ay nagawa na niyang marating ang tuktok. Bihasa si Natoy sa pagtukoy kung ligtas ba o mapanganib ang aakyatin ng isang bundok. Dahil sa tiwala ni Ade sa kanyang nobyo, ay nagpasya siyang isangguni ang kanyang plano. Inimbitahan niya si Natoy na makipagkita sa kanya sa mismong araw na iyon. Desidido ka ba talaga, Ade, sa plano mo? Ngayon pa lang, ay parangkahan ko nang sasabihin sa iyo na mahirap ang daan paakyat sa lugar na iyon. Idagdag mo pa ang presensya ng mga bandidong grupo na umuukupa sa lugar na iyon. Alam ko na, Ate, ang panganib na kaakibat sa aking gagawin. Subalit, matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Saksi ka kung gaano ako nagpunyagi para magkaroon ng pagkakataon na makilala. Ito na ang pagkakataon, Natoy. Nagdadalawang isip si Natoy na sumang-ayon sa kanyang nobya. Pinangingilagan nilang dumako sa bahaging tinutukoy ni Ade. Ang Sierra Madre ay may sariling mundo na magpahanggang ngayon ay nababalot ng misteryo at kababalaghan. May sulok sa naturang bundok na magpahanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng modernong sibilisasyon. Bilang isang manlalakbay, ay naniniwala si Natoy na may mga lugar na nararapat igalang at hayaan na lang itong nakakuble. Magdudulot lamang ito ng panganib at sigalot kapag ginambala. Ano pa nga bang magagawa ko? Alam ko naman na hindi mo ako pakikinggan. Gagawin mo pa rin ang gusto mo. Ang tanging magagawa ko na lang ay suportahan ka sa plano mo. Bigyan mo lang ako ng 2 linggo para matapos ko ang aking trabaho sa opisina. Magpapaalam ako sa aking boss na liliban muna ng ilang araw. Papayagan ka kaya? Oo naman. Sasabihin ko sa aking boss na kinukulit mo ako magbakasyon para magkabuo tayo. Sira ulo ka talaga. Sa tingin mo, papayag kaya yun kapag sinabi kong sasamahan kita sa kahibangan mo? Bahala ka. Basta hindi kita pinilit na sumama. Alam na alam mo talaga ang kahinaan ko, no? Sa bagay, supot talaga ako. Agad naman na naaprobahan ang leave ni Natoy. Matagal na siyang pinagtutulakan ng kanyang boss na bumuo ng kanyang pamilya. Sa kanyang edad na 35,
ay nag-aalangan pa si Natoy na bumuo ng kanyang pamilya. Pareho sila ni Ade na abala sa kanya-kanyang karera. Hindi na nila inisip na lumalago ang kanilang edad sa pagdaan ng mga taon. Si Ade na mas bata lang sa kanya ng 3 taon ay ayaw magpaawat sa kanyang pangarap. Halos wala siyang pahinga sa loob ng 1 linggo. Bihira lang din sila ni Natoy na magtatagpo sa 1 linggo. Pareho silang abala sa trabaho. Kaya halos wala na silang oras na isingit ang pagkakaroon ng anak. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nag-alangan ang boss ni Natoy. Nadagdagan ng kanyang leave. Binigyan pa siya ng bonus para kung magpasya silang magkasintahan ng mga ibang bansa, ay mayroon silang pandagdag na budget. Masayang ibinalita ni Natoy kay Ade na binigyan siya ng 1 buwan na pahinga para magbakasyon. Ipangako mo sa akin, Ade, na kapag natapos ang proyekto na ito, ay magbakasyon tayo ng totoo. Siguro naman ay hindi abot sa 1 buwan bago mo matapos to. Ano pa nga bang magagawa ko? Alangan naman na pabayaan kita mag-isa sa natitirang mga araw sa bakasyon mo. Mukhang mabubuo na talaga si Natoy Jr. Bakasyon lang ang usapan natin. Paano napasok si Natoy Jr. mo? Ay nako. 33 ka na, Ade. Kaya aasahan mo sa susunod na mga taon ay menopause ka na. Kailan pa tayo magdesisyon na magkaroon ng anak? Kapag pareho na tayong senior citizen, Diyos ko day. Natameme si Ade sa sinabi ng kanyang nobyo. Sumagi na rin sa isip niya ang ganong bagay. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit maigting ang kanyang pagpupunyagi na may mapatunayan. Ang plano ni Ade na personal niyang maalagaan ang kanilang magiging anak. Subalit nangingibabaw ang kanyang hangarin na mayroong mapatunayan sa kanyang karera. Pansamantala niyang isasantabi ang pangarap na iyon kapag pumapayag siyang magkaroon ng anak. Pangako, Natoy, maging matagumpay man o hindi ang pag-alis natin, papayag na akong magkaroon tayo ng anak pagkatapos nito. Yun, huwag mong bawiin ang sinabi mo, Adi ha. Baka pagkababa natin sa bundok ay bigla na naman mag-ibang desisyon mo. Kailan pa ba ako sumira ng pangako? Alam mo ang ugali ko, Natoy. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Naninigurado lang ako. Maalay natin baka biglang umiba na naman ang plano mo pagkatapos nito. Pinaghandaan ng magkasintahan ang kanilang paparating na pag-akyat sa bundok. Isa-isang inilahad ni Natoy sa kanyang nobya ang dapat tandaan kapag nagsimula na silang umakyat sa lugar na kanilang bakay. Ang Quezon ang pinakamalapit sa kanilang lugar, kaya nagpasya silang magkasintahan na doon magsisimula sa pagtahak ng daan paakyat. Nagbahatid lang silang dalawa hanggang sa lugar kung saan ay makakayang akyatin ng sasakyan. Sa una ay maayos pang daan na kanilang tinatahak hanggang sa naging pahirapan. Halos 3 oras nilang tinahak ang daan na tinutukoy ng mapa na kanilang sinusundan. Hanggang sa naging pahirapan ang daan at halos wala ng kabahayan na natatanaw. Doon na nagsimulang mag-alala si Natoy. Agad niyang binigyan ng babala si Ade na maging mapagmatsyag sa kanilang paligid. Napapansin mo ba, Ade? Wala ng kabahayan tayong nadadaanan. Sinyalis na tinutumbok na natin ang daan papunta sa pusod ng kagubatan. Sigurado na maraming mababangis na hayop tayong makakasalubong. Subalit, hindi yun ang labis kong ikinabahala. Ano bang kinababahala mo, Natoy? Babae ka, Ade. Natatakot ako. Baka may makasagupa tayong rebelde. At pagka-interesan ka, Ade. Mag-ingat na lang tayo, Natoy. Kaakibat ng pagkikipagsapalaran natin ang panganib sa loob ng masukal na kagubatan. Inabot ng gabi ang magkasintahan sa gitna ng kagubatan. Napilitan silang maghanap ng lugar
kung saan ay maaari nilang ikabit ang kanilang dala na duyan. Doon sila pansamantalang magpapalipas ng gabi. Madilim ang daan na kanilang tinatahak at hindi ligtas ang maglakbay. Aktibo ang mababangis na hayop sa loob ng kagubatan pagsapit ng gabi. Maaari silang atakihin anumang oras kapag pinipilit nilang ipagpatuloy ang paglalakbay. Ade, matulog ka na. Ako na ang bahalang magbantay sa paligid. Hindi maaari na sabay tayong matulog. Gisingin mo na lang ako mamaya para ikaw naman ang makapagpahinga. Tumangulang si Natoy sa kanyang nobya. Nagsimulang isalang ni Natoy sa ningas ang kanyang ginawa na maliit na lutuan para magpakulo ng tubig. Nagsindi siya ng sigarilyo para panlaban sa lamig na kanyang nararamdaman. Tinapangan niyang pagtimpla ng kape para malabanan ang antok na nararamdaman. Eksakto ilang minuto ang lumipas sa kalagitnaan ng gabi. Nakaramdam ng takot si Natoy nang maglaglaga ng tuyong mga dahon sa kanilang kinaroroonan. Wala naman silang naririnig na pag-ihip ng hangin. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagtataka. Agaran niyang hinagilap ang flashlight para ilawan ang buong paligid. Sinipat niya ang naglalakihang sanga na humaharang sa kanilang kinaroroonan. Wala naman siyang nakikita. Ganoon din ang ginawa niya sa buong paligid. Nagtayuan ang mga balahibo ni Natoy nang may matamaan ang liwanag sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang nakita. Kaya kaagad niyang kinusot-kusot ang kanyang mga mata. Isang nilalang na may malagong balahibo at nakalawlaw ang dila. Nakausli ang matutulis na pangil. Tumutulo ang kanyang laway na palatandaang natatakam. Babalasik ang kanyang lumuluwa na mata at pulang-pula ito. Hindi nagsayang ng oras si Natoy. Ginising niya si Adi na kasalukuyang nasa kailaliman ng pagtulog. Adi! Gising! Gumising ka! Wala sa katinuan si Adi nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nagtataka ang kanyang isipan kung bakit siya biglang ginising ni Natoy. Iniangat niya ang kanyang katawan para umupo. Hindi na niya nagawang umusisa ng kanyang mabungaran ang nakakatakot na nilalang. Anong klaseng nilalang yan, Natoy? Bakit ganyan ang kanyang wangis? Kumalma ka lang, Adi. Ipunin mo ang iyong lakas. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo na tayo hanggat may lupa. Lalo silang nagimbal na ang isang nakakatakot na halimaw sa kanilang harapan ay nadagdagan pa. Ang isa ay naging 2 hanggang sa nagiging 5. Matulis at mahahaba ang nangingitim na kuko ng 5 halimaw. Sigurado na kayang wakwakin ng mga kukong iyon ang kanilang katawan. Bahala na, Ate. Wala na tayong pagpipilian kundi ang lumaban ng batayan. Natoy, tumakas na lang tayo. Sinubukan ni Ade na kumbinsin si Natoy na tumakas pero hindi ito nakinig. Hibang ka ba? Hindi tayo makakatakas, Ade. May kakayahan silang magpalipat-lipat sa itaas ng puno. Sigurado na masusundan nila tayo kahit saan pa tayo magpunta. Ano ang panaman ng bilis natin kumpara sa kanila? Nanaisin ko bang lumaban kaysa mamatay ng walang kalaban-laban? Bago pa umalis ay kinargahan ni Natoy ang kanyang baril ng bala. Sinadya niyang damihan ng bala para sa ganong sitwasyon. Ikinasan niyang gatilyo ng kanyang baril. Huwag kang aalis sa likod ko. Mauuna muna nila akong mapatay bago kanila mahawakan. Oo, Natoy. Oo. Mamatay man ako ngayon. Tandaan mo lang, Natoy, na hindi ako nagsisisi na ikaw ang aking minahal. Kinabig ni Natoy si Ade para halikan sa pisngi. Bati ni Natoy na palaban ang kanyang nobya. Kaya hindi iyon basta-basta magpapatalo
sa mga nilalang na kanilang haharapin. May hinugot na kutsilyo si Ade sa kanyang backpack. Palagi niya iyong dala para sa proteksyon sakaling may sumalbahay sa kanya. Sige, subukan niyo lang lumapit. Hindi ako mangingimi na iputok ito. Mahigpit ang pagkakahawak ni Natoy sa kanyang baril. Matalim ang kanyang tingin na kanyang ipinupukol sa mga nilalang sa kanyang harapan. Hindi siya nagpapadala sa takot na kanyang nararamdaman. Hindi lang kaligtasan niya ang kanyang ipinaglalaban, kundi pati ang kanyang pagmamahal kay Ade. Huwag mo na akong alalahanin dito sa likod Natoy. Mayroon akong hawak na patalim. Talasan mo na lang ang iyong paningin sa kanila. Tumangkang umatake ang 5 nakakatakot na nilalang. Pero agad silang pinaputukan ni Natoy. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa gitna ng kagubatan. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan ay umabot ang putok ng baril. Nagulantang ang mga katutubong gadang na tahimik na namumuhay doon. Hiwalay sila sa kasalukuyang katutubong gadang na kontaminado ng ibang lahi at kultura. Nanatili silang puro at mailap sa modernong sibilisasyon at mundo. Napabalikwa si Argon sa lapag kung saan nakalatag ang banig na nagsisilbing pansapin laban sa malahamigmig na gabi. Agad niyang ginising ang kanyang kabiyak at 3 mga anak. Gising. Gumising kayo. Nilulusob ang ating buod. Kalang, ang mga bata, dalhin mo sila sa kuweba kung saan tayo nagtatago kapag may bagyo. Sige na Argon, ako nang bahala sa ating mga anak. Gampanan mo na ang iyong tungkulin bilang pinuno ng ating buod. Tumango si Argon sa kanyang asawa na si Kalang bago humakbang para bumaba sa kanilang bahay na nakatungtong sa malaking puno ng balete. Pinatunog niya ang kanyang hudyat para maipabatid ang kanyang babala. Alam na alam ng kanyang nasasakupan ang gagawin. Lahat ng babae at mga bata ay nagsilabasan sa kanilang kubol para tuntunin ang kuweba na nagsisilbing taguan kapag may banta sa kanilang mga buhay. Ang kalalakihan naman ay kumuha ng sibat, palaso at mga kampilan. Nagtipon-tipon sila sa gitna ng buod. Sa hudyat ni Argon ay sabay-sabay silang lumabas para puntahan ang pinanggagalingan ng putok. Sa gitna ng kagubatan ay tuloy-tuloy lang ang ginagawang pagkarga ni Natoy sa kanyang baril. Subalit napakaliliksi nilang gumalaw at nagagawa nilang umilag sa bala ng baril. Ade, mukhang mabibigo kita sa pagkakataong ito. Malapit nang maubos ang bala ng aking baril. Huling karga ko na ito. Lalaban tayo Natoy. Sakaling ito na ang ating katapusan, tandaan mo lang na wala akong hinanakit sa iyo. Masaya na akong malaman na hanggang sa huli ay kapakanan ko pa rin ang iyong iniisip. Tuluyang naubos ang bala ng baril na dala ni Natoy. Isa sa 5 halimaw ang nagawa ni Natoy na mapatumba. Mula sa itaas ng puno ay pabulusok silang inatake. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na palahaw ni Ade. Natoy, tumakas ka na. Iligtas mo na ang iyong sarili. Iwan mo na ako dito. Hindi Ade. Hindi kita iiwan dito. Sasamahan kita hanggang sa kamatayan. Pinulot ni Natoy ang nabitawang patalim ni Ade at agad na inundayan ng saksak ang halimaw na kasalukuyang nakadagan kay Ade. Umalinghing ang halimaw na sinyalis sa pagkainda nito sa ginawang pagsaksak ni Natoy. Muling itinaas ni Natoy ang patalim para muling undayan ng saksak ang halimaw. Subalit bigla siyang hinawakan mula sa likuran. Hinawakan ng 2 halimaw ang kanyang magkabilang kamay. Ibinuhos ni Natoy ang kanyang buong lakas para makawala. Subalit sadyang napakalakas ng 2 nilalang
at hindi man lang niya magawang igalaw ang kanyang mga kamay. Si Ade naman ay nangingisay habang sinusubukang wakwakin ng halimaw ang kanyang tiyan. Mahigpit na hinawakan ng dalawang halimaw si Natoy at ang isa naman pumwesto na sa kanyang harapan. Sinaksak si Natoy ng halimaw gamit ang kanyang matutulis na kuko. Napataing si Natoy na lumapat at bumaon sa kanyang marupok na katawan ang matutulis na kuko. Nasa ganong kalunos-lunos na sitwasyon silang magkasintahan nang masumpungan ni Argon kasama ang kanyang nasasakupan na kalalakihan. Pagkakita ng apat na halimaw, ay mabilis nilang binitawan ang dalawa para tumakas. Pinagtulungan nilang buhatin ang kanilang kasamahan na tinamaan ni Natoy para dalhin sa pagtakas. Danag, paulanan sila ng sibat. Huwag na huwag kayong babalik dito. Parehong bulagta sa lupa ang magkasintahan nang iwanan ng mga aswang na danag. Ang danag ay sinaunang uri ng aswang na mas malapit ang kakayahan sa isang mabangis na vampira. Ang natitira sa kanilang lahi ay matatagpuan lamang sa masusukal na bahagi ng kagubatan. Nakakubli sila sa kadiliman at takot lumabas kapag tirik ang araw. Tinanong si Argo ng kanyang mga kasama kung ano ang gagawin sa dalawang tagalabas. Sa una ay nagpasya siyang iwanan ng mga ito. Sa mahabang panahon ay matagumpay na naikuble ng kanyang mga ninuno ang kanilang pag-iral. Ang nasa isip niya nung una, kung tutulungan niya ang dalawang tagalabas, ay maaring iyon ang maging banta sa matagal na pinangalagaan ng kanyang ninuno. Nagpasya na silang umalis at hayaan na lang ang dalawa nalantakan ng mababangis na hayop sa gubat. Habang binabagtas ng grupo ni Argon ang daan pauwi, ay bigla na lang may puting aso na humarang sa kanilang daanan. Naniniwala si Argon na may mensahe na nais iparating sa biglaang paglitaw ng kulay puti na asong gubat. Balikan ang dalawang tagalabas. Pangalagaan silang dalawa habang inaalam pa natin ang mensahe na nais iparating ng mga bathala na gumagabay sa atin. Tawagin si Taal, ang punong babaylan ng ating tribo. Kaagad kumilos ang nasasakupan ni Argon para tugunin ang kanyang utos. Nagmadali silang puntahan si Taal na kasalukuyang naroon sa kuweba. Pagkarating ni Taal ay isinalaysay ni Argon ang kanyang nakita. Muling nagpakita ang itinakdang puting aso na umubos noon sa lahi ng danag. Alam ko, Argon, kung gaano kaigting ang pagpapahalaga mo sa kaugalian ng ating ninuno. Subalit ipagkakait mo sa isang itinakda na sumalba sa ating lahi sa nakalipas. Nais nang itinakda na tulungan natin ang mga dayo. Hindi basta-basta aahon ang isang itinakda na naglaho sa mahabang panahon na walang katuturan. Kailangan nating tumugon. Baka dumating ang panahon na tayo naman ang mangangailangan ng tulong. Isinilang ka, Taal, para gumabay sa amin. Kaya naniniwala ako sa iyo. Ngayon din ay ipapakuha ko ang dalawang dayo para madala sa ating buod. Ikaw na ang bahala sa kanila, Taal. Gawin mo ang abot ng iyong makakaya para maisalba ang kanilang buhay. Dinala ng katutubong gadang ang magkasintahan sa kanilang nakatagong buod. Diretso silang itinungo sa kubol ni Taal. Pinulsuhan sila ni Taal at pareho silang nakitaan ng presensya ng buhay. Tumutugon pa silang dalawa sa kanyang panggagamot. 1 linggo na walang malay sina Natoy at Ade. Inaapoy sila ng lagnat pero hindi sila sinukuan ni Taal. Pagkalipas ng 1 linggo ay naunang nagkamalay si Natoy. Nagagawa pa niyang imulat ang kanyang mga mata pero nararamdaman pa rin niya ang labis na panghihina. Sa una ay labis ang kanyang takot pero habang tumatagal ay kanyang napagtanto na tinutulungan silang dalawa ni Ade
na gumaling. Hindi niya maintindihan ang kanilang pananalita, kaya hindi niya magagawang makipag-usap dito. Sa halip ay natutunan nilang sumenyas para lubos na maintindihan ang bawat isa. Ang kanilang mga bagahe ay naroon lang sa kanilang tabi. Kaya nakumbinsi si Natoy na tinutulungan sila ng kanyang ipinalagay na mga katutubo. Nagawa pa niyang matanda ng huling kaganapan bago siya tuluyang mawala ng malay sa gitna ng kagubatan. Pagkalipas pa ng karagdagang 2 araw ay nagkamalay na si Ate. Katulad ni Natoy ay labis ang panghihina ni Ate. Maraming dugo ang nawala sa kanilang katawan, kaya ganoon ang kanilang nararamdaman. Noong magkamalay si Ate, ay nagpasadya si Taal sa kanyang tagasunod sa ibang pamayanan ng katutubo para maghanap ng bihasa sa pagsasalita ng Tagalog. Labis ang pag-aalala ni Taal dahil maaaring nahawaan si Ate at may posibilidad na maging aswang na danag. Hindi lumipas ang araw na iyon bago makabalik ang inatasan ni Taal na maghanap ng katutubo sa ibaba na bihasa sa pagsasalita ng Tagalog. Dumating si Nempa na mula sa katutubong Agda. Ang Mr. Nempa ay nagmula sa buod ni Argon. Nakapag-aral si Nempa hanggang grade 5, kaya nakakaintindi siya ng Tagalog. Sa pamamagitan ni Nempa, ay nagawang makipag-ugnayan ni Natoy sa naturang babaylan. Gumuhit sa mukha ni Natoy ang pag-aalala noong mailahad ni Taal ang kalagayan ni Ate. Huwag ka munang lubusang mawalan ng pag-asa dahil hindi pa naman nagpapakita ng sinyalis ang kasama mo na nahawaan nga siya ng aswang na danag. Sakaling mahawaan siya, may paraan pa ba para makapunong balik siya sa pagiging normal? May paraan pa pero lubhang komplikado. Hindi ko pa maaaring ilahad sa ngayon. Sa muling pagpapakita ng pinakamalakas na aso, ay naniniwala ako na seryoso ang lagay ng babae. Sana, hindi lang magkatotoo ang hinala ni Taal. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin kapag muling nalagay sa alanganin ang buhay ng aking nobya. Malalaman natin ang lahat kapag sumapit na ang kabilugan ng buwan. Sa ngayon ay kailangan natin maghintay. Mananatili lang tayong positibo na makakaya ng kanyang katawan na labanan ang nakakahawang kamandag ng danag. Sa bawat araw na dumadaan ay taimtim ang pagdarasal ni Natoy na sana'y hindi magkatotoo ang sinasabi ng babaylan. Sinadya ni Natoy na ilihim kay Adi ang kanyang kinakatakutan na mangyari. Hindi alam ni Natoy kung dapat ba niyang ipasalamat sa Panginoon na hindi siya nakagat ng aswang na danag. Nanaisin pa niya na pareho silang mahawaan ni Adi. Sakaling magpasya si Taal na kitilan ng buhay si Adi, mas nanaisin niyang samahan ito. Ganoon katindi ang kanyang pagmamahal sa nobya kasi supot siyang lalaki. Subalit mukhang hindi umaayon sa kanilang dalawa ang tadhana. Sa unang gabi pa lang, ay nagsimula ng magpakita ang buwan, ay nagpamalas na si Adi ng sinyalis na siya ay nahawaan. Hindi maganda ito. Ngayon pa lang ay nakikitaan ko na siya ng sinyalis na nahawaan ng pagiging aswang. Ano ang mangyayari kapag tuluyan ng naging aswang si Adi, Taal? Lubhang mapanganib ang isang aswang na danag. Pinagyabong ng mahabang panahon ang kanilang kamandag. Ang kanilang lahi ay tinitingala sa kanilang hanay. Iginagalang kahit ang mga bangkilan, harimodon at asbo na nahahanay sa mga pinuno ay walang panama kumpara sa mga danag. Ang danag ay ninuno ng mga aswang. Silang pinagmulan. Pinaniniwalaan na sila ang unang nilikha para mapanatili ang balanse ng mundo. Nakasanayan na ng aming ninuno na kapag may naramdamang presensya ng danag,
ay agad itong tutugisin para patayin. Maaari na ganong kapalaran din ang sasapitin ng nobya mo, binata. Nagmakaawa si Natoy sa babaylan. Nahayaan muna si Ade. Baka nagkakamali lang ito sa mga sinyalis na kanyang nakikita. Mabuti na lamang ay naroon si Nempa na naging daan para maipahayag ni Natoy ang kanyang nais sabihin kay Taal. Sinabi ni Nempa kay Natoy na hanggang nagagawa niyang pakiusapan si Taal ay mananatiling buhay si Ade. Sa kabila ng pagpayag ni Taal na hayaang mabuhay muna si Ade, ay mayroong kondisyon pa rin iyon. Kinailangan na igapo si Ade sa kanyang higaan. Ayaw man aminin ni Natoy sa kanyang sarili, pero hindi mapasubalian ang pagbabago sa pisikal na katawan ni Ade. Nagmistulang humahaba ang kanyang magkabilang ngipin. Unti-unting nagkakaroon ng pangil si Ade. Pero kagaya ng ipinangako ni Taal, ay hahayaan niya si Ade na makaabot sa kabilugan ng buwan. Sumapit ang araw na lubhang kinakatakutan ni Natoy. Ang paglitaw ng pulang buwan na ayon sa paniniwala ng mga matatanda ay lumalakas ang mga alagad ng kadiliman. Aligaga si Natoy at hindi mapalagay habang minamasdan ang kalangitan. Si Ade naman ilang araw nang hindi kumakain. Ayaw niyang malapatan ng kahit ano ang kanyang bibig. Isa iyon sa sinyalis na tinutukoy ni Taal. Katulad ng isang makamandag na ahas, ay ginugutom ang kanyang sarili kapag may pinaghahandaan na kainin. Pagputok ng liwanag mula sa kabilugan ng buwan ay nagsimulang magwala si Ade. Hindi na magawang itago ni Taal ang kalagayan ng dalaga. Nagtipon-tipon ang mga katutubong gadang sa bungad ng kubol ni Taal. Dinig na dinig nila ang madiing hiyaw at impit na atungal ni Ade. Ayaw man panghimasukan ni Argon ang kaganapan sa kubol ni Taal, pero lumilikha na ito ng takot at pag-aalala sa kanyang nasasakupan. Pumasok si Argon sa kubol ni Taal. Nagulantang ang pinuno sa kanyang nakita sa loob. Nakagapo si Ade sa lapag habang nanlilisik ang mga mata. Tumutulo ang kanyang laway at nakalaylay ang kanyang dila. Nakausli ang kanyang mahaba at matutulis na kuko at pangil. Dadag, naging dadag ang dayo. Taal, ipaliwanag mo sa akin ito. Malakas ang timbre ng boses ni Argon. Halata ang galit at pag-uusig sa kanyang tono. Nananatili namang kalmado ang babaylan. Bitirana na si Taal sa mga ganong tagpo. Hindi siya maaaring magpatinag kay Argon. Madabong ang kanyang kaalaman kumpara sa pinuno na halos inapulang niya kung tutuusin. Hinintay ko talaga ang paglitaw ng pulang buwan para mapatunayan ko ang aking hinala. Sa ngayon ay pinapaubaya ko na sa iyo, Argon, ang pagpapasya. Kompirmado, nahawaan ng pagiging aswang na danag ang dayo. Noong malaman ni Natoy mula kay Nempa ang sinabi ng babaylan, ay bigla siyang nanghina. May ideya na siya sa susunod na magaganap. Sinubukan ni Natoy na magmakaawa na hayaan lang silang umalis. Subalit imposibleng mapagbigyan ng kanyang kahilingan. Magiging malaking banta si Ade na hindi lang sa mga katutubo kundi sa sangkatauhan. Ayaw ni Argon na magiging hadlang pa si Natoy sa pagpapataw ng kamatayan kay Ade. Kaya agaran niyang ipinag-utos na pansamantalang igapos ang binata. Sinubukan pa ni Natoy na manlaban, pero wala siyang nagawa sa dami ng tauhan ni Argon. Sa mismong gabi na iyon ay inilabas si Ade para sunugin. Nakahanda na ang pinagpatong-patong na tuyong kahoy para silaban ito. Iginapo si Ade sa gitna para sunugin.
Si Natoy naman ay naroon sa kubo na kagapos lang. Walang nagawa ang kanyang pagsigaw dahil buo na ang desisyon ni Argon. Si Taal naman ay nagsasagawa ng ritual para isumamo ang mga bathala sa kalangitan. Humihingi siya ng gabay kung ano ang kanyang nararapat gawin. Nung hawak na ni Argon ang sulo na kanyang gagamitin sa pagsiga ng mga tuyong kahoy, itinapon niya ang sulo na sumilab sa mga panggatong na naroon. Mabilis na kumalat ang apoy na unti-unting lumalakas at papalapit kay Ade. Nagulantang ang mga katutubong gadang na naroon nang kanilang marinig ang malakas na atungal ng asong gubat. Lalo silang namangha nang muling magpakita ang puting aso. Tumatakbo ito ng mabilis papunta sa kinaroroonan ni Ade. Tumalon ang puting aso para makaalpas sa lumalaking ningas ng apoy. Pagkarating niya sa gitna, ay muli siyang umatungal ng malakas. At pagkatapos nito, ay may himalang nangyayari. Bumuhos ang napakalakas na ulan, dahilan para maapula kaagad ang apoy. Nagsitakbuhan ang mga gadang para maapula ang apoy. Naiwan sa gitna si Taal para makipag-ugnayan sa puting aso. Tumagal ang kanilang pagkikipag-ugnayan. Tumila lamang ang ulan nung lumisa ng puting aso. Pagdating sa mga tugda, pangitain at sinyalis ng kalikasan, hindi nang hihimasok si Argon. Dahil aminado siya na walang kakayahan para lubos na maintindihan iyon. Sa katunayan, ay nakadepende kay Taal kung paano iyon ipaliwanag. Ibalik sa aking kubol ang babae na hinawaan ng aswang na danag. Delobyo ang kaakibat kapag itinuloy natin ang pagkitil sa kanyang buhay. Ang itinakdang puting aso na mismo ang nagbibigay babala na may kaakibat na parusa kapag itinuloy natin ito. Sundin ang utos ng babaylan. Sapat na ang ating nasaksihan na patunay para sumunod sa kanyang sinasabi. Agarang kumilos ang mga tauhan ni Argon para pagtulungang ibalik si Ade sa loob ng kanyang kubol. Lalong hinigpitan ang kanyang pagkatali at mayroong inatasan sa pagbabantay. Si Natoy naman ay kinalaga ng tali at masinsinang kinausap ni Taal sa pamamagitan ni Nempa. Abot langit naman ang pasasalamat ni Natoy dahil hindi natuloy ang pagpatay kay Ade. Tama ka, binatang tagalabas. Dahil may paraan na muling manumbalik sa katinuan ang nobya mo. Subalit lubhang napakadelikado ang proseso. Iyon ang dahilan kung bakit kita kinausap ng masinsinan. Handa ka bang itaya ang iyong buhay para iligtas ang iyong nobya? Handa akong gawin ang lahat para lamang bumalik sa normal ang aking nobya, Taal. Buhay ko ay ang aking ibibigay para lamang gumaling siya. Sadyang dakila at busilak ang iyong pagmamahal, binata. Humanda ka kung ganon dahil sa susunod na mga araw ay gagawin natin ang sinasabi kong paraan. Inilahad ng babayla na walang gamot mula sa mundo ng mga tao ang maaaring makapagpagaling kay Ade. Subalit mayroong umiiral na mundo kung saan lahat ng imposible ay nagagawa ng paraan. Ayon kay Taal na doon matatagpuan ni Natoy sa mundo ng mga engkanto ang kasagutan. Paano ako makakapunta sa tinutukoy mo na mundo ng mga engkanto, Taal? Maliban sa biringan na tirahan ng mga engkantong Dalakitnon, ay mayroong syudad na mga engkanto na bihira lang mapasok ng tao. Hindi sila katulad ng mga dalagit na mahilig dumukot ng mga mortal para maging asawa o gawing alipin. Ang engkantong lusay ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga mortal. Nakapinid ang kanilang lagusan sa mahabang panahon. May isang alamat akong narinig na umano ay alam na mga rebelde na nagpupugad sa bungad ng lagusan.
Ang malaking hamon kung paano mo iyon magagawa. Sigurado na hindi ka sasantuhin ng mga rebelde. Maaari ka nilang mapatay bago mo pa magawang makalapit sa kanilang teritoryo. Hindi na bali, Taal. Mamatay man ako basta susubukan ko. Handa akong sumuong sa panganib. Kahit kamatayan ko pa, para kay Ade. Bukas na bukas din ay ihahatid ka namin sa daan papunta sa tinutukoy ko na kuta ng mga rebelde. Ipangako mo lang sa akin na walang may makakaalam kung saan kami nakatira. Huwag mo sanang baliwalain ang mga tulong na ginawa ko sa inyo, binata. Ipinapangako ko po, Taal, na wala akong impormasyon na sasabihin sa tagalabas. Panghahawakan ko, binata, ang pangako mo. Bilang kapalit ay pangangalagaan ko ang iyong nobya. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Ipapanalangin ko na maging matagumpay ang iyong paglalakbay papunta sa syudad ng mga engkantong Lusay. Halos kalahating araw na paglalakbay ang kailangang bunuin para marating ang tinutukoy ni Taal na landas papunta sa kuta ng mga rebelde. Pagkarating doon ay nagpaalam na si Taal na hanggang bungad lang ang maaaring paghatiran sa kanya. Isang araw pa ang nilakad ni Natoy bago siya may matanaw na mga usok. Nagmumula iyon sa likod ng nagtatayugang puno ng kawayan. Magkahalong pagod, gutom at pagkauhaw ang kanyang nararamdaman. Pinipilit pa rin ni Natoy na magpatuloy sa paglalakad. Sumuot siya sa madabong na puno ng kawayan. Tiniis niyang matutulis na tinik na sumusugat sa kanyang balat, pati ang kanyang kati na nararamdaman. Nasa gitna na siya ng kawayanan nang bigla siyang matapilok. Inakala ni Natoy na natalisod lang siya sa bato, pero hindi ganoon ang sumunod na nangyari. Biglang may lumipad na sibat at tumama iyon sa kanyang balikat. Mabuti na lang at nagawa niyang umiwas ng konti. Dumaplis pa rin iyon kahit papano, dahil kung nagkataon ay sa puso niya mismo iyon tumama. Daplis man ang kanyang tama, pero ramdam na ramdam niya ang hapde at kirot nito. Akma pa sana siyang hahagbang para magpatuloy sa paglalakad nang biglang may lumipad ulit na mga sibat. Tumama iyon sa kanyang binti ang isa, dahilan para mapaluhod siya sa lupa. Ramdam na ramdam niya ang pag-agos ng sariwang dugo sa kanyang natamong mga sugat. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mga lalaking naglalakihan ang tumambad sa kanyang harapan. Mahahaba ang buhok. Animoy mga barabas. May hawak silang mga patalim at sibat. Napakatalim ng tingin na ipinupukol sa kanya. Nararamdaman ni Natoy na parang binabalatan siya ng buhay. Isang matandang dumating at katulad ng mga nauna ay matikas pa rin ang pangangatawan. Nagniningas ang kanyang mga mata na halatang galit. Pangahas, alam mo ba kung ano ang pinapasok mo? Pagod ka na bang mabuhay? Kamatayan lang ang sasapitin mo dito. Sana hindi ka na nangahas na pumasok dito. Tapusin na yan. Akma na sanang tatagain ang ulo ni Natoy para pugutan. Sumigaw siya ng buong lakas at tumagulgol sa pagiyak. Wag! Wag! Maawa kayo. Hayaan mo muna ako magsalita bago niyo ko patayin. May dahilan kung bakit ako naparito. Ipagpatawad niyo kung nagambala ko ang inyong pananahimik. Wala akong masama na intensyon sa pagpasok dito. Siguro ay naramdaman ng lider na pangalanan na lang nating Gandula. Ang maapaw na damdamin ni Natoy habang isinasambit ang pagmamakaawa. Mabilis na lumingon si Gandula at agarang inawat ang nakatakdang pupugot kay Natoy. Hayaan siyang makapagsalita. Binitawa nila si Natoy at muling nasalampak ito na itinulak sa lupa.
Pinilit ni Natoy na muling bumalik sa pagluhod habang nakikipag-usap kay Gandula. Ipinagtapat ni Natoy ang kanyang dahilan kung bakit siya umabot doon. Maliban na lang sa impormasyon na maliban sa mga katutubong gadang na nagkalat sa Sierra Madre, ay mayroon pang nakatago sa kasulok-sulukan ng bundok. Marahil ay naramdaman ni Gandula ang hangarin ni Natoy na makahanap ng lunas sa babae na labis niyang tinatangi. Pansamantala ay gamutin niyo na muna ang kanyang natamong pinsala habang pinag-iisipan ko pa ang kanyang sadya. Bagyang nagkaroon ng pag-asa si Natoy na baka mabigyan ni Gandula ang kanyang pakay. Dinala si Natoy ng tauhan ni Gandula sa isang malawak na kuweba. Doon ay namangha ang binata sa kanyang nakita. Mukhang madilim kapag tinignan mula sa labas, pero kapag pumasok ka sa loob, ay may malaking butas sa itaas kung saan lumulusot ang liwanag. May itinayo silang mga kubo sa loob at nagagawa rin nilang magpatubo ng mga pananim doon. Nagkakaroon sila ng sariling mundo sa loob ng maluwag na kuweba. May mga pamilya ang kasamahan ni Gandula sa loob. Masaya silang namumuhay doon na malayo sa magulong mundo. May mga babaeng nag-aasikaso kay Natoy. Tradisyonal ang pamamaraan ng kanilang panggagamot. Halos panawan ng ulirat si Natoy nang lumapat sa kanyang natamong sugat ang isang matalas na kutsilyo na isinalang sa apoy. Iyon ang kanilang ginamit para matanggal ang sibat na bumaon sa kanyang katawan. Pagkatapos nilang matanggal ang nakabaong sibat, ay mayroong likido silang inilagay. Namangha si Natoy sa naging epekto ng gamot. Agarang humilom ang sugat na kanyang natamo. Sinubukan niyang umusisa sa mga babaeng gumamot sa kanya, pero tumanggi silang tumugon. Ayon sa kanila na tanging si Gandula lamang ang maaari niyang kausapin. Pagkatapos nga niyang malapatan ng lunas, ay agad siyang dinala sa isang kubo. Doon niya naabutan si Gandula na nakikipaglaro sa mga bata. Pagkakita ni Gandula kay Natoy, ay agad niyang inutusan ng mga bata na maglaro muna sa labas. Umupo ka. Sumalin ka ng kape para mainitan ang sikmura mo. Magpapahanda ako ng pagkain para malamnan ang tiyan mo. Kailangan na maging malakas ka para makapagpatuloy ka sa iyong paglalakbay. Pumapayag ka na po, Ginoo, na makapasok ako sa Lagusan. Papunta sa syudad ng mga engkantong Lusay. Ang pinakaayaw ko sa lahat, iho, ang pinapangunahan ako sa aking desisyon. Patawad po, Ginoo. Hinding-hindi na po mauulit. Ubusin mo muna ang iyong kape. Pagkatapos ay magpakabusog ka sa pagkain na ihahain. Tsaka na ako makikipag-usap kapag nakabawi ka na ng lubusan sa nangyari sa'yo. Nung nandun na ang pagkain, kumain ng maigi si Natoy. Masasarap ang pagkain na kanilang inihain sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula na siyang kausapin ni Gandula. Alam mo, iho, hindi ko talaga ugali ang magpapasok sa tagalabas. Nakikita mo naman na maayos ang aming pamumuhay dito. Malayo sa mundo na iyong pinanggalingan. Sa mundong pinanggalingan mo ay para kang malaya pero hindi mo alam na nakakulong ka pala. Nilalaso ng mga utak mula bata hanggang sa matanda. Kaya ayaw ko na may makatukla sa aming kinaroroonan. Bago kita tutulungan, ay mayroon akong itatanong sa iyo. Sige po, Ginoo. Itanong mo lang sa akin. May papangako mo ba sa akin na kapag hinayaan kitang mabuhay, ay hinding-hindi mo ipagsasabi kanino man ang aming kinaroroonan? Maasahan ko bang pangalagaan mo ang aming lihim na kanlungan? Isa po akong manlalakbay, Ginoo. Halos nalibot ko na at naakyat ang matataas at delikadong bundok sa Pilipinas.
Iba't ibang bandidong grupo ang nakakasalumuha ko. Kahit minsan ay hindi ako nagkaroon ng sigalot sa kanila. Naniniwala ako na may katuturan kung bakit sila umabot sa ganong kalagayan. Sino ako para husgahan ang kanilang ipinaglalaban? Maraming tribo at grupo ng mga katutubo ang aking nakakasalamuha din. Malapit ako sa kalikasan at kaisa mo ako Ginoo sa ganong kaisipan. Kailangan na hayaan ang mga katutubo sa kultura, paniniwala at pamumuhay na kanilang kinagisnan. Tinuturon ko sila na yaman ng ating kasaysayan. Kailangan na pangalagaan dahil simbolo sila ng ating pinanggalingan at pagkakilanlan. Ganoon din ang kaisipan ng aking paiiralin at paninindigan. Lalo mo kong pinahanga, iho, sa iyong tinuran. Malamang ay iyon ang dahilan kung bakit bumigay ang aking damdamin. Hindi ako ganito, iho. Labis kang mapalad kung tutuusin. Ikaw pa lang ang tagalabas na hinayaan kong mabuhay pagkatapos matuklasan ang aming kanlungan. Bago ko ipagkaloob sa iyo ang aking tulong, kailangan mo munang sumasailalim sa sanduguan. Mahigpit ko lang na ipaalala sa iyo, iho, na sagrado ang ganong ritual. Magiging isa ka sa amin at ikaw ay tuturing ko na isang anak. Papayag ka ba? Pumapayag ako, Ginoo. Isang karangalan ang mapabilang sa iyong angkan. Simula ngayon, Amang Gandula na ang itatawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Amang. Malinaw sa akin ang lahat. Isinagawa ang sanduguan na kinabibilangan ni Gandula at kanyang anak na mga lalaki. Gumawa sila ng sugat sa kanilang palapulsuhan at ipinatak ang kanilang dugo sa iisang lalagyan. Ang huling pumatak ng kanyang dugo ay si Natoy. Pagkatapos ay isa-isa silang uminom ng pinaghalong dugo sa iisang lalagyan. Iyon ang sumilyo sa sanduguan bilang pagpapakita ng kanilang pagtanggap sa isang dayo. Nabigyan ng kasagutan ng katanungan ni Natoy kung saan nagmumula ang likido na agad nagpapahilom sa kanilang sugat. Hindi na nag-alinlangan si Gandula na ibahagi kay Natoy ang kanilang sekreto. Nagmumula sa ipinagbabawal na halamang gamot ang likido. May komplikado na proseso silang ginagawa para lalong maging epektibo ang bisa nito. Taon din ang aabutin bago magamit ang langis na nagmumula sa alam nyo na. Ayon kay Gandula na malamang may epekto ang lokasyon ng kanilang lugar. Kaya naging ganon kataas ang kalidad nito sa pagpapagaling ng mga pinsala sa katawan. Ipinakita pa sa kanya ni Gandula kung saan nila inalagaan ang espesyal na baridad na ipinagbabawal na gamot dito na kanilang gamit sa likido. Gawa iyon ng kalikasan, purong natural at walang halong kimikal. Kaya pinagbabawal siya sa Pilipinas, hindi dahil may gustong mga mag-adik, kundi dahil ayaw nilang maraming yumaman dito sa lugar natin. Kasi gusto nila ang mga mahihirap, hahawakan nila sa liig. Nanatili pa si Natoy ng ilang araw doon bago siya pinayagan ni Gandula na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Amang, saan ko matatagpuan ang lagusan papasok sa syudad ng mga Engkantong Lusay? Hindi mo na kailangang lumayo, iho. Nandito mismo sa kinatitirikan ng aking kubo ang iyong hinahanap. Kasama ni Gandula ang kanyang mga anak na lalaki. Sila ang nagtulong-tulong para matanggal ang malaking bato na nakaharang sa ilalim ng kanyang kubo. Pagkaalis ng takip ay tumambad kay Natoy ang isang hagdan. Sinindihan ni Gandula ang isang sulo para magsilbing tanglaw nila papunta sa ilalim. Ganoon din ang ginawa ng kanyang mga anak. Nakasarado ang lugar na ito sa loob ng mahabang panahon. Inakala ko, iho, na hindi na mabubuksan ang lugar na ito. Iyon ang dahilan kung bakit sinigurado ko na hindi madali itong matagpuan.
Hindi ko pa nakakasalamuha ang mga engkantong Lusay, kaya wala akong maibabahagi na impormasyon tungkol sa kanila. Sapat na amang na pinayagan mo ako makapasok sa Lagusan. Hindi na baling mabigo ako at masawi doon. Ang importante ay sinubukan ko at hindi ako bumitaw hanggang sa kauli-hulihan. Ngayon pa lang ay may napatunayan na ako, iho. Nararapat ka talaga sa pagkakataong ibinigay ko. Walang bandidong mananabas na duwag. Palagi tayong handa na ibuwis ang ating buhay, alang-alang sa ating ipinaglalaban. Mahabang lagusan ang kailangan nilang pasukin. Hanggang bewang ang tubig, kaya bahagyang pahirapan ang paglalakbay. May puwersa ang agos ng tubig, kaya kailangan na maghawak-hawak habang naglalakad. Habang nadadagdagan ang distansya na kanilang nilalakad, ay lalong numinipis ang hangin doon. Makalipas ng halos 1 oras mahigit, ay mayroon na silang natanaw na liwanag. Malapit na tayo sa portal na papasok sa syudad ng mga engkantong Lusay. Musmus pa ako nung huli kong makapunta dito. Kasama ko pa noon ang aking ama. Ngayon sa aking pagbalik ay mayroon na akong apo. Pagkarating nila sa bungad ng Lagusan, ay mayroong ibinigay na kwenta si Gandula kay Natoy. Magagamit umano iyon ni Natoy kapag naggagipitan. Mahigit 100 taon ang edad ng likido sa loob ng lalagyang nakakabit sa kwintas. Matanda pa sa akin ang likido, iho. Habang nagkakaedad ang likido, mas lalong lumalakas ang bisa nito. Sa iyo ko ipagkakaloob ito, iho. Naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na pagbibigyan nito. Amang, ayos lang ba ito sa aking mga kinakapatid? Sila ang karapat-dapat na mapagbigyan ito. Huwag kang mag-alala, iho. Pinag-usapan na namin ang tungkol dito. Nagkaisa ang mga kapatid mo na ipagkaloob sa iyo ang aking kwintas. Iyon lang ang tanging maibibigay namin sa iyo. Maraming salamat po, Amang. Maraming salamat, aking mga kapatid. Labis-labis ang pasasalamat ni Natoy dahil sa likod pala ng kanilang mabangis na katauhan ay mayroong kabutihan na nakakoble. Handa ka na ba, iho? Bubuksan ko na ang portal. May paparating ako ng mga tauhan para magbantay sa portal. Mananatili sila dito hanggang makabalik ka, iho. Handa na ako, Amang. Isang kahon na kulay itim ang inilabas ni Gandula mula sa supot na kanyang daladala. May mga simbolong nakalimbag sa labas ng kahon. Hindi maunawaan ni Natoy kung ano ang kahulugan ng mga simbolo. Pagkabukas ni Gandula ay tumambad ang isang bato na kulay pula. Umilaw iyon papunta sa nakakasilaw na portal. Unti-unting nahawi ang usok na nakatabing sa portal. Isang syudad na may nagtatayugang gusali ang kanilang matatanaw mula sa portal. Yan ang syudad ng mga engkantong Lusay. Maaari ka nang pumasok sa portal, iho. Maghihintay kami sa iyong pagbabalik. Naniniwala ako na magtatagumpay ka, iho. Patunayan mo sa akin na karapat-dapat ka na maging aking anak. Tumangulang si Natoy kay Gandula at sa kanyang mga anak. Kabado si Natoy pagkapasok niya sa portal. Aminado siyang kinakabahan siya sa mga nilalang na maaari niyang makasalamuha doon. Lumusot si Natoy sa isang lawa kung saan ay mayroong naglalanguya na mga isdang may iba't ibang kulay. Agaran siyang umahon dahil nakakaramdam siya ng lamig. Agad siyang nagtaka dahil hindi man lang nabasa ang kanyang suot na damit. Pagkaahon ni Natoy, agad siyang nagkubli sa tumpok na mga halaman. Nakaramdam si Natoy ng halong takot at pangamba. Sa loob ng syudad ng engkantong Lusay ay nagtatayuan ng gusali
at nakakamangha dahil konektado ang bawat gusali sa isa't isa. Nagsisilbi yung tulay para mapadali ang paglipat-lipat. Ang nakakamangha pa dahil may bullet train sa loob. Ang sasakyan sa kalsada ay maaaring lumipad sa himpapawid. Tugma ang sinabi ni Babay Lang Taal na progresibo at modernisasyon sa lugar na iyon. Nagulat si Natoy nang biglang may kumapit sa kanyang katawan. Sinubukan niyang gumalaw pero mayroong kadena na pumulupot sa kanyang kamay at paa. Doon lang naimasmasan si Natoy na mayroong nilalang na pala na nakapaligid sa kanya. Nagsitindigan ng kanyang balahibo nung makita niya ang wangis ng Engkantong Lusay. Ang kanilang buhok ay kulay puti at malintulad naman sa katingkaran ng niebe ang kanilang balat. Ang kulay ng kanilang mga mata ay luntian. Sa malayuan ay mapagkakamalan silang banyaga maliban sa laki ng kanilang tenga. Lumulusot sa kanilang buhok ang sukat ng kanilang tenga. Moderno ang kanilang kagamitan. Sa katunayan na hindi na nila kailangang lapitan si Natoy para mahuli. Meron silang armas na may kakayahang magpakawala ng mismong bakal na nakatali sa kamay at paa ni Natoy. Hindi makawala si Natoy. Kaya wala siyang kalaban-laban nang sapilitan siyang kinakaladkad. Dinala si Natoy sa magarang gusali. Ang muebles ay binuo sa pamamagitan ng ginto. Ang buong gusali naman ay ginawa sa samat-saring uri ng mamahaling bato. Dinala nila si Natoy sa loob upang iharap sa kanilang pinuno. Nakakamangha dahil sa loob ng higanting gusali ay mayroon palang napakalaking puno ng kahoy. May iisang bunga lang ito na kulay ginto. Isang mortal. Anong ginagawa ng isang mortal sa aking kaharian? Paano ka nakapasok? Ramdam na ramdam ni Natoy ang otoridad ni Ebs habang nagsasalita. Mabigat ang presensya ng naturang hari na lalong nagpadagdag sa tensyon na nararamdaman ni Natoy. Mahal na hari, paumanhin kong nagambala ko ang inyong kaharian. Naparito ako para sa isang mahalagang pakay. Alam kong sa mahabang panahon ay pinutol niyo ang pagkikipag-ugnayan sa mga mundo ng mga tao. Hindi totoo na pinutol namin ang pagkikipag-ugnayan sa mundo ng mga tao. Sidarado ang lagusan para makatawid kami. Iyon ang dahilan kung bakit nawalan kami ng komunikasyon sa mundo niyo. Patawad hari, kung ganoon. Hayaan mo na mortal dahil mayroon naman idinulot na kabutihan ang pagkasarado ng portal. Napanatili ang pagkadalisay ng aming lahi. Nalimitahan na mahaluan ang aming lahi ng tagalabas. Ihayag mo na ang iyong pakay kung bakit ka naparito. Inakala ni Natoy na malupit ang hari ng mga engkanto na iyon. Subalit kabaliktaran ito sa kanyang inaasahan. Bukas palad ang hari sa pagkikinig sa kanyang problema. Hindi ako makapaniwala na may nabubuhay pa sa lipi ng danag. Ang buong akala ko tuluyan na silang nalipol ng itinakdang asong puti. Naulinigan ko ang alulong na itinakda ng asong puti. Ibig sabihin tama ang aking sampataha na mayroon na namang nakaambang panganib sa masukal na bahagi ng Sierra Madre. Ang aking mahal po ay nahawaan ng aswang na danag. Si Babay Lang Taal ang nagsabi sa akin na dito ko matatagpuan ang kasagutan kung paano mapagaling ang aking nobya. Nakakamangha na may babaylan pa palang nabubuhay na hindi nakakalimot sa aming lahi sa kasalukuyan. Alam mo mortal, kaming mga engkantong lusay ay kilala sa ganong larangan. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay patuloy kaming nabubuhay. May mahalagang papel kaming ginagampanan sa hanay ng mga engkanto. Mahal na hari, sana mapagbigyan mo ang aking kahilingan.
Sana bigyan mo ng kasagutan ang aking katanungan. Nagmula ang aming angkan sa hanay ng engkantong manggagamot. Simulat sa pool ay hindi na kami namimili kung sino ang aming pagbibigyan ng tulong. Kalaban man o may banta sa aming lipi. May sinumpaan kaming tungkulin na dapat gampanan. Ganoon din ang aking paninindigan sa pagdating sa iyo, mortal. Maraming salamat po, Hari. Tatanawin ko na malaking utang na loob ang pagtulong mo sa akin. Bueno, ang kamandag ng danag ay hindi basta-basta maaalis sa katawan ng kanyang hinawaan. Tumayo si Haring Ebs para kunin ang lumang papel na nakarolyo sa kahoy. May nakasulat doon na mga simbolo na siya lang ang maaaring makabasa. Pagkatapos niyang mapasadahan ang manuskrito, ay umupo siya sa kanyang trono. Masinsinan niyang pinag-isipan ang nakasulat doon. Ayon sa sinaunang tala ng kasaysayan, ay mayroong pamamaraan kung paano matanggal ang kamandag ng danag sa isang mortal. Subalit ang malaking hamon kung makakaya mong tanggapin ang iyong nobya pagkatapos ng gamutan. Handa akong tanggapin, mahal na hari. Basta masisiguro lamang ang paggaling ng aking nobya. Kung ganoon ay maghanda ka. Tatawid ako sa portal na lagusan para puntahan ang iyong nobya. Ayon kay Haring Ives, na kailangang may sumibol na salinlahi sa sinapupunan ni Ade. Ang salinlahi na dapat mabuo sa kanyang sinapupunan ay kailangang mas malakas kumpara sa isang danag. Sa ganong paraan ay hihigupin ng sanggol ang kamandag ng danag para tuluyan siyang mabuo. Wala nang naiisip si Ives na may kakayahang magpunla ng salinlahi na kanyang tinutukoy, kundi siya mismo. Nagmula si Haring Ives na hanay ng mga pinuno, kaya ang kanyang lahing pinagmulan ay mas malakas kumpara sa mga ordinaryong engkanto. May papangako mo ba sa akin, mortal, na aalagaan mo ang aking anak? Ibabalik mo siya sa akin kapag sumapit na ang itinakdang panahon. Pangako po, mahal na hari. Ituturing ko na sariling anak ang sanggol. Hindi ko siya ipagkakait sa iyo kapag sasapit na ang itinakdang panahon. Ang iyong kasintahang mortal ang magdadala ng aking anak na panganay. Matutupad ang batas na umiiral sa aming mundo na ang anak na panganay ang magiging tagapagmana sa trono pagsapit ng nakatakdang panahon. Bago umalis ay pinitas ni Haring Ives ang kaisa-isang bunga ng puno na naroon sa paanan ng kanyang trono. Kasama ni Haring Ives ang kanyang buong konseho. Sumama sila kay Natoy sa muling paglusong sa lawa na kanyang nilusutan. Ang lawang iyon ang nagsisilbing portal pabalik sa mundo ng mga tao. Labis ang paggagulat ni Gandula at ng kanyang mga anak na lalaki nang bumalik si Natoy na kasama ang 13 engkanto, kabilang ang kanilang hari na si Ives. Ipinaliwanag ni Natoy sa kanyang ama-amahan ang dahilan kung bakit kasama niya ang hari at ang kanyang buong konseho. Lubos naman na naiintindihan ni Gandula kung bakit kinakailangan ni Natoy isama pabalik ang mga engkantong lusay. Bago umalis ay nagkasundo si Haring Ives at Gandula na magmula sa araw na iyon ay muling bubuksan ang lagusan. Bilang tanda ng kanilang alyansa ay nangako si Haring Ives na maaaring tumawid si Gandula sa portal kapag dumating ang panahon na kailangan niya ng tulong mula sa hari ng mga engkantong lusay. Agad naglakbay si Natoy pabalik sa buod ni Argon kasama si Haring Ives at ang kanyang konseho. Sumama sa kanila si Gandula at ang kanyang mga anak na lalaki
bilang pagpapakita ng matatag na alyansa. Pagkatapos kong maipunla sa sinapupunan ng iyong nobya ang aking salinlahi, tutugisin ng aking konseho ang natitirang lahi ng mga danag. Malaki silang banta sa pagkalipol ng sangkatauhan. Hindi lang mga mortal ang mga nganib. Kapag tuluyang masira ang pagkabalanse ng mundo, kami mismo ay maaapektuhan kapag kalikasan na mismo ang tumugon para punan iyon. Pagkarating ni Natoy sa buod ni Argon, ay nag-alangan pa itong papasukin ang grupo ni Gandula at Haring Ebs. Subalit napahinuhod ang pinuno nang magalit si Taal. Lapastangan! Alam mo ba, Argon, kung sino ang kaharap mo? Siya si Haring Ebs, ang pinuno ng mga engkantong lusay, kasama ang kanyang makapangyarihang konseho. Kaagad namang nagpakumbaba si Argon at humingi ng dispensa kay Haring Ebs. Lubos naman iyong naiintindihan ng hari dahil nabatid niya at naramdaman ng takot na bumabagabag sa pinuno. Huwag kang mag-alala. Narito kami para maghatid ng agarang tulong. Taliwas ang aming pakay sa inyong iniisip. Hindi kami magtatagal. Pagkatapos ko mapagaling ang nobya ng mortal na nangahas pumasok sa aking kaharian, ay agad kaming tatalima paalis. Ang aking konseho na ang bahalang tumugi sa natitirang lahi ng mga danag. Kailangan na bago kami umalis ay nalipol na ang natitira sa kanilang lahi. Nagbigay daan si Argon para hayahay na maisagawa ni Haring Ebs ang kanyang pakay. Inatasan ni Haring Ebs si Taal na buksan ang gintong bunga ng prutas na kanyang pinita sa mismong puno na naroon sa paanan ng kanyang trono. Kinuha ni Taal ang kaisa-isang gintong buto at ipinalunok ito kay Ade. Hinawakan ni Haring Ebs ang dalawang kamay ni Ade para ipunla sa katawan ng babaeng mortal ang kanyang magiging anak. Habang lumalaki ang anak ko sa kanyang sinapupunan, ay unti-unti siyang gagaling. Ingatan mo na ito ang aking anak dahil sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng aming lipi. Kapag hindi mo iningatan yon, mananagot ka sa akin. Kagaya ng ipinangako ko, Haring Ebs, hinding-hindi kita bibiguin. Habang isinasagawa ni Haring Ebs ang gamutan, ay kasalukuyang tinutugis naman ng kanyang konseho ang natitira mga lipi ng danag. Sinamahan sila ni Gandula at ang kanyang mga anak sa pagtugis. Doon nila natagpuan ang natitirang lahi ng mga danag sa isang madilim at hindi naaabot ng liwanag na kuweba. Tinalian sila ng mga engkantong lusay para iharap kay Haring Ebs pagsapit ng dilim. Nagtipon-tipo ng mga katutubong gadang para saksihan ang gagawing paghahatol ni Haring Ebs sa natitirang lahi ng danag. Nakahanda ang lugar kung saan gaganapin ang paghahatol. Kagaya sa sinaunang pamamaraan ay susunugin ang mga danag hanggang sa magiging abo. Sinimula na ang pagsusunog ng biglang may narinig silang alulong na mga asong gubat. Ang itinakda. Muling nagpakita ang itinakda. Hinayaan ni Haring Ebs na magpapatuloy ang paghahatol, subalit biglang bumuhos ang malakas na ulan, dahilan para mamatay ang ningas ng apoy. Ano ang ibig sabihin na naman nito, Haring Ebs? Bakit napatay ang apoy? Ayaw nang itinakda na parusahan natin ang lahi ng mga danag. Naniniwala ka ba, Babayla, na may mas malalim pa na dahilan? Abangan na lang natin kung ano ang susunod na mangyayari. Tugma ang sampatahan ng hari dahil biglang nagpakita ang itinakda. Sa pagkakataong iyon ay may mga kasama na siya mga asong gubat na kulay puti din. Pagkakita ng alpa nila sa hari ng mga engkantong lusay ay nagpakawala ito ng sunod-sunod na alulong. Iyon ang kanyang pamamaraan para maipaabot ang kanyang paggalang. Isa-isang kinalaga ng mga asong gubat ang nakataling danag para pakawalan. Hindi sumalungat si Haring Ebs na gawin iyon
ng mga asong gubat. Ano ang kanilang ginagawa? Bakit nila pinakawalan ang mga sugapang aswang? Binalingan lang ng itinakda si Taal at muling itinuloy ang pagpapakawala sa mga aswang na danag. Habang si Haring Ives naman ay kalmadong nakatayo lang sa harapan. Nararamdaman ng hari ang pagkadismaya ng babaylan, kaya agad niya itong sinabihan para maliwanagan. Ang mundo ay hindi lang ginawa para sa mga tao, engkanto at hayop. Alam mo ba, babaylan, na ang danag ay isa sa mga nilalang nakasabayad sa mga naunang paglalang. Lubos ko nang naiintindihan kung bakit sila hinayaan ng itinakda na mabuhay. Ipaliwanag mo sa akin, Haring Ives, dahil hindi ko talaga maintindihan. Ngumiti lang ang hari bago muling magsalita. Hindi maaring mawala ng tuluyan ng mga danag. Mawawala sa balanse ang mundo kapag tuluyang naglaho ang kanilang lahi. Bahagi sila ng unang paglalang, kaya nararapat lang na mabigyan ang kanilang lahi ng puwang. May dahilan kung bakit sila isinama ng Bathala sa kanyang pagbuo sa perpektong mundo. Tulad lang din sa mga magagandang lugar sa mundo, kailangan lagyan ng mga hayop na mababangis na banta sa mga tao para hindi abusuhin ang ating mundo. Ngayon ay lubos mo na ba akong nauunawaan? Maaaring ang mga danag na iyon ang tanging natitira sa kanilang lipi. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan ng itinakda na muling magbakita. Huwag kang matakot, babaylan, dahil sigurado na hindi pababayaan ng itinakda ang mga danag. Hanggat nakabantay ang itinakda, ay hindi sila magiging banta sa sangkatauhan. May dahilan ng lahat kaya nagaganap. Ang itinakda ay nagiging tagatugda ng kapalaran. Nagsisilbi siyang gabay para matupad ang nakatakdang mangyayari. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin, mahal na hari, kung bakit kinakailangan niyang pangalagaan ng tagalabas na babae? Hanggang ngayon ay patuloy iyong bumabagabag sa aking isipan. Naniniwala ako na lahat ng bagay ay may dahilan. Ang tanong ko, kung ano ang kanyang dahilan kung bakit niya iyon ginawa. Muling ngumiti ang hari para ipaliwanag sa babaylan kung paano iyon nangyari. Malawak ang kaalaman ng hari at may kapasidad siyang pagdugtungin ang mga pangyayari sa kanyang paligid. Matagal akong humiling kay Bathala na mabigyan ng tagapagmana. Mahabang panahon ang aking inalaan para makipagsapalaran. Huli na ang bunga ng puno ng kakambal ng aking diwa ang ipinakain ko sa babaeng mortal na yon. Iyon na ang huli kong pag-asa na magkaroon ng tagapagmana. Sa tuwina ay palagi akong nabibigong magkaroon ng tagapagmana. Maraming babaeng lusay ang sumubok na makisiping sa akin. Lahat sila ay nabibigo na mabigyan ako ng tagapagmana. Sa totoo lang ay sadyang mapagbiro ang tadhana. Sino mag-aakala ng aking tagapagmana ay sanggol pa lang ay mayroon ng buhay na maililigtas. Tagkaroon ng katuturan ang kanyang buhay bago siya ipanganak. Siya mismo ang nagsalba sa kanyang tunay na ina. Ganon pala yun. Lubos ko nang naintindihan ang lahat, Haring Ives. Tadhana ang nagdala sa magkasintahan kaya napadpad sila dito. Natumbok mo rin, babaylan. Ano ang plano mo, hari, sa magiging ina ng anak mo? Wala akong balak na tangayin siya para isama sa aking pagbalik. Hayaan ko ang aking tagapagmana na lumaki sa mundo ng mga tao. Tadhana na ang bahala na dumala sa kanya pabalik sa aking kaharian. Labis-labis ang paghanga ko sa iyo, Haring Ives. Sana lahat ng pinonong engkanto ay kagaya mo. Ginawa ko lang, babaylan, ng nararapat. Hindi natin kailangang pangunahan ng tadhana. Magkukusang hihinog ang panahon para ibalik ang bawat lalang sa nararapat nitong kalalagyan. Matapos magpasalamat, ay isinama ni Natoy si Adi sa kuweba
kung saan nakatira si Gandula. Humiling si Haring Ibs na hayaan silang saksihan ang pagsilang ng kanyang tagapagmana. Pumayag naman si Natoy dahil iyon lang ang maaari niyang igante sa kabutihan ng hari. Habang lumalaki ang tiyan ni Ade, ay unti-unting nanumbalik ang kanyang katinuan. Nawawala ang bakas ng kanyang pagiging danag hanggang sa sumapit na ang kabuwanan niya ng pagdadalang tao ni Ade. Kabilugan ng buwan noong dumaing si Ade ng pamamanhid ng kanyang balakang. Nagmadali si Gandula na pumaraon sa lagusan para tumawid. Kailangan niyang ipaalam kay Ibs ang napipintong pagluwal ni Ade ng kanyang tagapagmana. Subalit, bago pa makatawid si Gandula ay iniluwanan ng portal si Ibs kasama ng kanyang konseho. Nagmadali silang umahon sa portal para saksihan ang pagluwal sa sanggol na nakatakdang maging prinsipe ng mga engkantong lusay. Si Haring Ibs mismo na madabong ang kalaman sa medisina ang nagkusang umalalay para mailuwal ang kanyang tagapagmana. Pagkalabas ng sanggol, ay agad na nagrehistro ang kasiyahan sa mukha ng hari. Ang aking tagapagmana. Ang aking anak. Subalit labis ang pagtataka ni Natoy dahil hindi hinahawakan ni Haring Ibs ang kanyang anak. Haring Ibs, bakit ayaw mong hawakan ang iyong anak? Kapag ginawa ko iyon, Natoy, ay hindi mo na siya makukuha. Ikaw ang dapat na maunang humawak sa kanya. Iyon ang tanging paraan para mapanatili siya dito sa inyong mundo. Sige na, Natoy. Kargahin mo na siya. Hinawakan ni Natoy ang sanggol na kasalukuyang hindi na naputol ang inunan. Labis ang pagkagulat ni Natoy dahil biglang nagbago ang kulay ng sanggol at naging kapareho sa kulay at wangis na mga mortal. Magiging mortal siya sa pansamantala hanggat nandito pa siya sa inyong mundo. Ayaw kong husgahan ang aking anak dahil sa pagiging iba ng kanyang wangis. Pagkatapos na maipanganak ang sanggol, ay nagpaalam na si Haring Ibs. Nanumbalik sa katinuan si Ade at agad siyang kinausap ni Natoy para ipaliwanag sa kanyang lahat. Sa una ay naging emosyonal si Ade, pero sa huli ay tinanggap niya din ang kanyang naging kapalaran. Pagkatapos makabawi ng lakas ay nagdesisyon sina Ade at Natoy na bumaba na sa bundok dalang sanggol na anak ni Ade sa isang engkantong lusay. Pagkarating ng magkasintahan ay labis ang pagkabigla ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Mahigit 1 taon silang nawala at inakala nilang may nangyari ng masama sa kanila. Gayunpaman, ay labis silang nagpapasalamat dahil nakauwi silang ligtas pagkalipas ng mahabang panahon. Nagdesisyon sina Ade at Natoy na isabay na ang kanilang kasal sa binyag ng kanilang anak. Pwede ba yun? Muling bumalik si Natoy sa pagtatrabaho at si Ade naman ay nagdesisyon na tutukan na lamang ang kanyang mag-ama. Hindi natagalan ay nagkaroon na din sila ni Natoy ng sariling anak. Kagaya ng pangako ni Natoy na ituring niya na sariling anak ang tagapagmana ng hari. Naging matagumpay na maidokumento ni Ade ang lihim na tribo sa Sierra Madre. Pero wala silang plano na ilathala iyon sa mundo. Itinuturing niya na isang natatanging yaman ang tribo ng mananabas at katutubong gadang na piniling magtago at hindi magpasakop sa modernong mundo. Ang yaman na kanyang itatago at pangangalagaan hanggang sa kauli-hulihang yugto ng kanyang buhay. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Salamat sa lahat ng nakikinig at hindi bumitaw. Pagpalain kayo.